Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, isa po sa dahilan kaya ma-impeach si Sara Duterte ay dahil po hindi niya maipaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos at si Cocoy Villamin at yung 1,000 pa mga kababayan na tumanggap ng milyones galing po sa confidential funds ni Sara Duterte. So dalawang opisina po yun, Office of the Vice President at DepEd. So, milyon-milyon po ang confidential funds. At doon po sa acknowledgement receipt, na-discover po si Mary Grace Piatos at etong si Cocoy Villamin. Tiningnan po sa PSA kung ito po ay mga totoong tao. Kasi hindi nila maipakita eh. Dapat iharap ninyo si Mary Grace Piatos para maipaliwanag niya kung saan dinala yung pera. Hindi nga nila nilalabas si Mary Grace Piatos, si Cocoy Villamin, at yung 1,000 pa na pumirma sa acknowledgement receipt. Ayan po yung dahilan. Kaya ito po nga si Sara Duterte ay meron pong impeachment complaint. Pero alam nyo ba, mga kababayan, na itong si Mary Grace Piatos ay meron pa palang kamag-anak. Mga kababayan, matindi. Matindi mga kababayan. Meron palang kamag-anak si Mary Grace Piatos. Sino-sino ba itong mga kamag-anak ni Mary Grace Piatos? Si Pia Piatos Lim. Kung Piatos yung gitna, malamang kapatid. Na nag-asawa, ang apelyido ay Lim. Tapos itong si Renan Piatos. Si Renan Piatos. At si Xiaomi 8. Sabi nga dito dati chichirya, ngayon meron din palang cellphone. Siguro Xiaomi 8, siguro merong, ini-imagine ko mga kababayan, ini-imagine ko lang Nung ginagawa nila itong mga pangalan nito, siguro, imagine ninyo, mga kababayan, imagine ninyo. Kung nag-uusap-usap sila, mag-invento kayo mga pangalan Ano ba maganda nga ipangalan natin? Siguro, kumakain sila doon sa lamesa ng Mary Grace na cake, di ba, mga pastries. Tapos yung iba naman nilang mga kakuntsaba, yung mga kasabwat, merong chichirya na Piatos. Kaya, mag-invento kayo ng pangalan, kinakailangan, ilagay natin dito sa acknowledgement receipt na may tumanggap. Ano magandang pangalan? Nakita nila kinakain nila yung pastries ng Mary Grace. Mary Grace, ma'am. Apelyido. Tingin sila sa paligid nila. Yan, Piatos. Mary Grace Piatos. Mga kababayan. Siguro, noong mga panahon na yan, na nag-iimbento sila ng mga pangalan, siguro hindi natin alam kung anong ginagawa nila. Ako, ini-imagine ko lang, hindi ko naman sinabing totoo ito, pero katang isip lang. Pinapakilos ko lang ang aking utak kasi pag ganahin mo, hindi pwede ma-stack ang utak mo kasi kapag ang utak mo na-i-stack, kinakalawang. So, pinapagana ko lang yung isip ko. Nandyan sila sa isang, sabihin na natin, round table, at kumakain ng chichirya, kumakain ng pastries. At doon siguro, malamang, mga kababayan, malamang, doon po nanggaling yung Mary Grace Piatos na yan. Kumakain sila ng pastries ng Mary Grace, tapos may chichirya kumakain Piatos. Mary Grace Piatos, doon po nanggaling yan. Kasi, hindi naman po kasi yan nakarehistro. Wala pong tao na nagngangalang Mary Grace Piatos ayon po sa PSA. So, inimbento. So, siguro, nagkakasiyahan po sila. Tingnan niyo, matitindi mga kababayan, siguro nagtatawanan sila nung iniimbento nila yung mga pangalan. At tayo, na nandito mga kababayan, hindi natin alam, winawalang hiya na pala tayo ng mga taong ito. Sila nagkakasiyahan, sila nag-iimbento ng mga pangalan para ilista sa acknowledgement receipt at palabasin na yung pera na confidential fund na galing po sa DepEd at sa Office of the Vice President ay may tumanggap. Tinanggap ni Mary Grace Piatos, inimbento lang at doon sa acknowledgement receipt, halos isa lang po ang handwriting. Sulat mo, Mary Grace Piatos. Sige. Receive. Magkano? Ilang milyon? Receive. Yung pera ngayon, diba sinabi, in-encash nila, kinuha nila cash sa bangko.
Base dun sa base dun sa Quadcom. Tama ba ako? Quadcom ba yun? Dun sa good government. Di ba? So, siguro yung pera, na-imagine ko lang, na-imagine ko lang ito mga kababayan. Siguro yung pera, yung bulto na milyones na winidro, nandoon mga kababayan sa harapan nila. At pinag-usapan nila, ito, magkano to, ilang milyon to? Tinanggap ito ni Mary Grace Piatos, isulat mo na, sulat mo, bilisan mo. Makalimutan nyo si Mary Grace Piatos, sulat, isang handwriting. Sino pa? Ma'am, Kokoy Villamin po. Kumbaga, parang di ba? Yoyoy Villame. Siguro fan niya yun. Yoyoy Villame yung nakaisip noon, di ba? Abuchiki. Ek. Kokoy Villamin, binago lang nila. Alam nga naman, Yoyoy Villame ilagay nila. Kokoy Villamin, ma'am. Sige, ilagay nyo, magkano yan? Milyones. Itabi-tabi rito. Kumbaga, na-imagine ko, no? Winawalang hiya tayo ng mga taong ito. Kung sino man yung mga nandun. Nag-iimbento, nagtatawanan, siguro nagsashot-shot pa sila habang yung pera nandoon. Tapos siguro doon na nagkakahatian, party mo, naisip mo si Kokoy Villamin. Mary Grace Piatos, naisip mo, ito party mo, magkano? So yun lang yung inaiisip ko. Baka ganun yung nangyari. Hindi ko sinasabing ganun yung nangyari, pero parang ganun nga siguro ang nangyari. Diba? Ay, by the way, baka makalimutan ko lang hindi pa tayo tapos sa kwentuhan hindi pa tayo tapos, sisingit ko lang. Mamayang gabi po, Biyernes alas 7 ng gabi mga kababayan, ay eto, pag-uusapan yung nangyari kay Mayor Hanny Lacuna at kay Isko Moreno. Ayan, samahang naglahong parang bula. Panoorin nyo po, in-interview ni Anthony Taberna si Mayor Hanny Lacuna at dito malalaman ninyo kung ano po talaga ang totoong nangyari. Yan, mainit na revelasyon ni Mayor Hanny Lacuna ng lungsod ng Maynila. Panoorin nyo po mamaya, Tapatan 2025 Candidates Interview. Mamayang gabi po yan, alas 7 ng gabi. Panoorin nyo po announcement lang po yan. Okay, balik na po tayo dito sa kay Mary Grace Piatos. At ito pa, meron pong nadiskubre. So, hindi lang natapos dun kay Mary Grace Piatos at kay Kokoy Villamin yung usapan. Meron pa. Meron pang pera dito. Sino? Sino pwede natin ilagay sa acknowledgement receipt? So, naisip nila. Siguro sabi nila, si Mary Grace Piatos, dapat may kamag-anak yan, ma'am. May kamag-anak yan o kapatid na nakapag-asawa. Kapatid ni Mary Grace Piatos na babae na nakapag-asawa. Siyempre, kinakailangan ng asawa in check. Kaya siguro naisip nila, Lim, ma'am, Lim. Diba? Kasi, yung mga Lim diba, mga sikat din ito. At alam ko, kasama rin sa Parmali ito One Big Happy Parmali. So, Lim. Ano pangalan? Pia po, Pia Piatos. Nakapag-asawa ng in-check Lim. Kaya Pia Piatos Lim, mga kababayan. Yan pong pangalang yan ay nadiskubre na tumanggap din ng confidential fund galing po sa opisina ni Sara Duterte. Di naisip nila, Pia Piatos Lim. Party mo. Ang galing mo naman mag-isip. Ako ini-imagine ko talagang winawalang hiya tayo ng mga to. Sila nagtatawanan. Tapos sila pinaghahati-hatian na nila yung confidential fund. Diba? Ito katang-isip lang hindi ko sinasabi. Ganito yung nangyari. Na-imagine ko lang habang pinag-uusapan nila yung mga pangalan. Tapos ito pa. Siyempre, kung may kapatid na babae, may kapatid na lalaki rin. Napasok ngayon itong si Renan Piatos. Kapatid ni Mary Grace Piatos. Para naman lumabas na makatotohanan. Kasi kung si Mary Grace Piatos lang, ito lang kamag-anak, baka naman medyo mag-isip sila. So, Renan Piatos. So, tatlong kamag-anak ni Mary Grace Piatos. Si Pia Piatos Lim at si Renan Piatos. Tingnan niyo mga kababayan confidential fund. Paano tinanggap ng tatlong
magkakamag-anak. Ano ba yan? Ano ba? Bakit sila nakatanggap ng milyones? Halimbawa lang na totoo, na totoong tao. Magkakamag-anak nakatanggap ng pera galing sa ano? Ano yan? Para saan? Sabihin nila, di mo na malalaman yun. Hindi mo na dapat malaman kasi confidential nga eh. Kaya napaka walang hiya ng mga nakinabang dyan sa confidential fund. Kaya dapat yan matanggal na eh, mga kababayan, di ba? Dapat tanggalin niya yung confidential funds na yan eh. Kasi nagagamit talaga yan. Ayun yung legal na pagnanakaw. Yan po ang legal na pagnanakaw kasi hindi mo kinakailangang ipaliwanag saan mo ginastos. Accomplishment report lang. Acknowledgement receipt. Acknowledgement receipt. Susulat mo lang yung pangalan eh. Oh, hindi siya official receipt. Hindi naka-register sa DTI. Papel lang. Mga kababayan. Papel. Susulat mo lang yung pangalan. I hereby acknowledge that I received 10 million pesos from the Office of the Vice President. Pirma. Pia Piatos Lim. Mary Grace Piatos. Renan Piatos. Kaya dapat talaga matanggal na yung confidential fund na yan eh. Yan po ay nagagamit para sa legal na pagnanakaw. Ayan po yun sa totoo lang. Oh, meron pang nadagdag sa listahan. Si Xiaomi 8. Siguro habang nandun sila sa sa round table, Knights of the Round Table. Nakita nila, ano cellphone mo? Ano po, ano ba yun? Xiaomi, ano ba yung telepono? Xiaomi ba yun? Binago nila, Xiaomi. Oh, Xiaomi 8. O, gawin natin Xiaomi 8. Ayan po, sulat nyo, ma'am, sulat nyo, Xiaomi 8. Ayan po yung nakatanggap. Magkano? 5 million. Di ba? Na-imagine ko lang eh. Habang winawalang hiya tayo ng mga to, sila nagtatawanan. Diba? Enjoy na enjoy sila sa pag-iimbento ng iba't ibang pangalan para yung pera na malamang nandun kasi ini-encash nila yun eh. Winibudro nila cash, milyones. Oh, ito. Dahil naisip mo si Xiaomi 8, yung 8 mil ka. Iba pa yung parte dun sa confidential fund. Grabe mga kababayan. Na-imagine ko lang yun. Grabe siguro kung ganun yung nangyari. Pinagtatawanan lang tayo, tumatawa sila habang ninanakaw nila ang kaban ng bayan. Ay ang pera na yan, galing po yan sa buwis na pinaghirapan ng mga Pilipino. Tapos sila, ganun-ganun lang. Nakakalungkot kung ganyan po yun nangyari. Na-imagine ko lang naman mga kababayan. Habang iniimbento nila yung iba't ibang pangalan, enjoy na enjoy sila sa ginagawa nila. Tinatrador nila ang ating mga kababayan. Bakit tinatrador? Pera ng taong bayan, pinaghirapan nila yan eh. Tayo nga, kahit maliit ang sahod natin, nagtsatsaga tayo magbayad ng buwis para po masuporta ng gobyerno. Tapos ito mga nasa gobyerno, nanakawin lang. Bahala na Diyos sa inyo. Bahala na ang Diyos sa inyo. Hindi namin kaya kayong maparusahan. Dahil ang hustisya ay sa tingin ko para lang sa mayaman, para sa may pera. Kung makaligtas man kayo sa hustisya dito sa lupa, hindi ko alam kung makakaligtas kayo sa hustisya sa pangalawang buhay. Kaya nalulungkot. Nagtatawanan tayo, pinagtatawanan natin, pero nakakalungkot. Hindi po ganitong klaseng mga opisyal ng gobyerno ang kinakailangan natin. Hindi po ito mga public servant. Kasi ang public servant po, inuuna po ang ating bansa, ang pangangailangan ng ating bansa. Hindi po yung puro pansarili, payamanin ng sarili, pakapalin ang bulsa, magtayo ng mga mansyon sa kanilang mga lugar.
Hindi po ganun ang kinakailangan nating mga lingkod bayan. Kaya nga po lingkod bayan eh. Maglilingkod kayo sa bayan. Hindi po nakaw bayan. Hindi po kayo magnanakaw sa bayan, sa kaba ng bayan. Lingkod po. Maglilingkod kayo. Grabe, mga kababayan. Bala ko lang sana iklian lang pero humaba na naman tayo. Ilang minuto na tayo. Kasi grabe talaga itong nangyayari sa ating bansa. Kaya wag niyo pong pahintulutan na magkaroon po muli tayo ng ganitong klaseng mga opisyales sa ating gobyerno. Piliin po natin yung para sa tao at yung hindi po puro pansariling kapakanan ang iniisip. Kaya sa darating po na Mayo, ay mamili po tayo ng talagang para sa atin. Yung iisipin ay ating bansa, hindi yung kanilang bulsa. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Manila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.